Eto nga, mainit na balita, unahan na natin ngayon. Dahil itong si Harry Roque ay siguradong magiging malaki po ang papel nito bukas sa gagawing Quadcom hearing. Dahil a-attend na po itong si Cassandra Ong na malamang mga kababayan ay magsasalita na po kung sino ang kanyang mga kasabwat. At siguradong sigurado itong si Congressman Abante na nagsisinungaling po itong si Attorney Harry Roque na ang kanyang mga yaman ay nanggaling talaga sa Pogo at ginamit sa Pogi. Diba? Kaya itong si Pogi, mga kababayan, at bago mag-umpisa ay sumayaw muna itong si Harry Roque. Ang mga bakla gusto na ibig lumilipad. Ang saya po nila. Ang mga bakla gusto na ibig lumilipad. Ang saya po nila. Huwag ka nang malungkot. Alright. So ayan mga kababayan, eto na nga po ang sinasabi nitong si Congressman Abante na kung saan po mga kababayan ay talagang sigurado po ito na si Roque ay meron talagang kinalaman dito po sa Pogo. Iimbitahan po ba sa susunod na investigasyon yung kaibigan din ni Harry Roque, si Cassie Ong? At paano po si Sheila Lealgo kung ipapadeport daw po siya sa China? Well, alam mo, nagpapasalamat kami, no? I would like to commend the NBI, no, na ginawa nila. Alam nyo, medyo nalungkot din ako bukas eh. Sir Tony, nalungkot din ako bukas eh. Kasi sabay po yung Quadcom tapos yung hearing ni Sarah. Doon sa kanyang budget deliberation, sayang. Walang ka nalang magagawa upang mahuli at masakote itong si Sheila Guo at Cassandra Ong. Oo. At ang sabi, si Sheila Guo ay pwedeng i-deport sa China. Sabagkat Chinese siya. Palagay ko, tatanggihan ni Sheila yan. Sapagkat nung si Sheila, pag nasa China siya, tapos siya. At sa atin, meron tayo dito. Yari siya doon. Sana mabitay. Sana mabitay, di ba? Natawag natin due process of law. Oo, nakakawala pa siya. Can you imagine, mga Chinese na yan, nagagawa nila ang gusto nilang gawin? Bakit? Dahil lang sa tulong din naman ni Harry Roque. Sa tulong ng mga ilang abogado. Mga kababayan, walang takot si Congressman Abante. Ito mga ito ay nakakagawa daw ng kung ano-ano dahil sa tulong ni Harry Roque. Siyempre, pag sinabi ni Abante na ganun, natural hindi pwedeng tutulungan ka lang, walang kapalit. Di ba? Oh. Pera laban sa Pogo. Cassandra Ong. Ayan. Ito si Cassandra Ong, hindi lamang kliyente ni Harry Roque ito. Naging sinungaling siya sa amin. Sinabi niyang siya yung abogado. Hindi lang kaibigan niya si Cassandra Ong. Matagal niya nang kilala ito. Ayun. Siya ay abogado. Hindi lang kaibigan yan. Matagal niya ng kaibigan yan. Bakit? Matagal niya nang alam na itong Cassandra Ong. Meron mga Pogo hub ito. Nakikita po natin na my goodness kasinungalingan to di ba? For example, matagal na po akong mainit dito sa issue ng mga fraudulent passport, for example. Saan nakuha ni Sheila Guo yung mga passport na yan? Yung mga, yan ay isasama pa namin. Sapagkat nalaman namin, binanggit sa akin ni Congressman yung isa nating kapatid na Muslim na Congressman. Adjong. Na doon sa Lanao del Norte at Davao, meron doong nagbibigay ng mga valid na mga birth certificate. Oy, dinala na yung recto doon. Kaya kababayan, Lanao at Davao, patak tayo dyan, patay. Akuha ng valid passport. Kinakailangan din po namin isama yan sapagkat maraming mga sangay na ito Maraming mga bagay na ito. Kaya nakikita nyo itong si Miss Guo actually acquired her Philippine passport fraudulently. It turned out
she is a Chinese citizen na ang pangalan niya Jiang Mir. Yeah. So, we would like to ask her, how did Jiang Mir transform into Sheila Guo? Tama. Magkano ang binayad niya? Yo, pera Sino ang yan. binayaran niya? Aha. Sa kanyang testimony, we hope to be able to gather information that will help address this Bureau of Immigration gaps that have been exploited by this Yeah. Pogo syndicate. Yeah. Pero dahil nga po nandito na sa nakabalik na naibalik na si Cassandra Leong dito sa Pilipinas, palagay ba ninyo Congressman maiko-connect the dots na natin, meaning pwede na siyang tanungin kung ano talaga ang relasyon nila ni Harry Roque at Tama po, isasama rin yan, Sir Tony, kung yung sa PSA, yung mga tawag dito, yung mga birth certificate nila, saan nanggagaling, di ba? Meron na tayong lead dyan na ito ay nanggagaling po sa Lanao at dyan sa Davao. So itong Davao ngayon, hindi mo talaga, ito na nagpapatunay na hindi po sila low crime rate. Yung low crime rate nila nasa utak lang ni Baste. Di ba? Nandun lang sa kanilang mga kamay. Pero wala pong katotohanan na low crime rate ang Davao dahil doon po naglalabas-masok ang mga taong ito. ano talaga yung mga ginawa ni Harry Roque para sa dito sa Lucky South. Oo, 99. Tulad po ni Cassandra Ong, no? Ang kanyang presence in our next hearing will allow us to ascertain the nature of Attorney Harry Roque's ties Yeah. with Nako, Harry Roque. Ikaw bukas ang talagang magiging sigurado, mga kababayan. Ang tawag sa kanya bukas, nasa hot seat. Diba? Hot seat. John Rex Vlog, mga kababayan. Rex, nagbablog ka ba? Oy, paki-support nyo rin po ang kaibigan natin si John Rex, mga kababayan. Lucky South 99. Right. Kasi alam natin na yung Whirlwind Company ni Cassandra Ong, Tama. yan ay real estate company. Para bumili ng lupa. For what reason? Para yung Lucky South 99 ay makapagpatayo ng Pogo Hub. Gusto namin malaman, alam ba ni Harry Roque ito? Attorney Roque has insisted that he has not been lawyering for this Pogo despite Mami B. evidence to the contrary. Yeah. Sinasabi niya na hindi daw. Ang Okay. client niya, itong service provider lang daw. Si Miss Ong lang daw. But to me, as the saying goes, if it walks like a duck, swims like a duck, quacks like a duck, then it is more Kwak, kwak, kwak pala to si Roque. Kuwendak. Mga kababayan, baka Kuwendax. Gusto niya ng Kuwendax. action of Attorney Roque on behalf of Lucky South 99. Bila his words. Yeah. Oo, kaya, tinan mo ha, ang binabagit niya, abogado siya ni Cassandra Ong. Bakit ginamit yung bahay niya? Bakit pinupahan niya yung bahay niya sa Baguio? Yes. Oo. Okay. Merong Lucky South 99, si Cassandra Ong din ang Yes. presidente niya. Hindi ba niya alam yan? Oo. Naku naman. Pambira ako, hindi ako abogado, Peter. Mga kababayan, tama nga naman. Congressman Abante has a point, di ba? Nakuha niya lahat yung pointers. Pinakamahalagang mga bagay, yung ano na yan. At saka abogado, alam natin, di kalibre yan si Harry Roque. Impossible that he doesn't know, di ba? Or he doesn't know everything about Cassandra Ong. Di ba? Mga kababayan, talagang nililibak niya lang at inihiwala yung sarili niya na siya ay abogado ng Lucky South 99. Sigurado yan. Naamoy nyo na naman ba ang health issue ni Roque? Nakita nyo, nandun siya sa Liwasang Bonifacio kanina. Baka bukas yan na high blood din na naman siya. Baka bukas yan, kailangan niya na naman ng tagaturok. Baka bukas yan, kailangan niya na naman ng insulin. Diba? Tama po. Diba ang sabi ko kanina, Sir Motion Science, partner dati ni Gloria Diaz.
O, partner, asawa, boyfriend, dati, sinabi kong dati kasi tegi na. 'Di ba? Pero tama po kayo, huwag kayong mag-alala. Mga kababayan, we are on the same page. Na itong si Bong Diaz ay dating asawa ni Gloria Diaz, ang anak nila ay si Isabel Diaz, na best friend ni PBBM. Yun po ang kanilang sinasabi na confidential informant. Okay? So abangan natin, bukas ng umaga, alas 10 yan, sigurado. Sabi ni Sir Tony, sino kaya ang iba-vlog, i-cover ni JDB? Palagay ko ang i-cover ni JDB si Harry Roque. Ako Harry Roque din. Side bet ko na lang si Sarah. 'Di ba? Shoutout po Ma'am Lorelai Designer, Leia Bautista, Joe TV, Rakiterang Pinay Vlog, Fernando A. Santos, Artemio Antonio, Rene Briones, Jorlita Agustin, Tito Regua, 1 million views, Delta Games, Angie Asuncion, Tito Maureen. Shoutout sa iyo ha, Tito Maureen. Mga kababayan, baka hindi rin kayo nanonood ng Politika Ensaymada at iba pa. At syempre kay Tita Maureen may sarili din po siyang page ba, Tito Maureen, or channel din? At si Tito Benji. Sila po yung mga kumakatawan ng Politika Ensaymada at iba pa na lagi pong lumalabas tuwing Friday. Okay? Sabi ni Cheng Chang Chu, Sir GP, merong pinapakalat na picture ni Tipasio na kasama si PBBM at Ethel Lisa na na-content na po natin yan, Cheng Shansu. Diba gusto kasi nilang palabasin, ilayo itong Duterte sa pagkakadawit dito po sa Pogo. At inilalapit nila ngayon dito sa mga Marcos. Kaya nga po nabantulot o naimbierna, naudlot yung pagsasabi ni Harry Roque sa Senate na ang Pogo King and Queen ay si Pangulong Bongbong Marcos at si Ethel Lisa kasi nga nahuli yung Chinese doon sa Tuba Benguet. Miramar Nugid, pa-shoutout daw. Oy, shoutout sa'yo Miramar Nugid ha. At kay Ana Viola Morales. Okay, si Tita Morin pala yung sa TPL3. Sorry Tita Morin. Nawala sa akin. At pasensya na ngayon, hindi ako masyado nagtatawa. Masakit pa yung lalamunan ko. Okay? Kasi sumubo. Napapahari Roque. Hindi, oy, ibang loko-loko. Hindi ako ganun ha. Lovely Dominguez, huli na si Sarah. Bobo naman yun. Tama, huli na si Sarah. Wala tayong mapupulot doon mga kababayan. Pagtatawanan lang natin yun. Tututok ako kay Roque talaga. Kahit anong mangyari, kay Roque ako. Kay Roque! Doon tayo sa TT Roque. Ay. Joke. Alright, so thank you so much once again mga kababayan. Magandang gabi po sa ating lahat. At sana bukas makasahod na tayo. So, nakakasakit ng lalamunan ang walang sahod. Hindi ko mapapalit yung $1 million ko dito. Wala palang tawag dito, walang value. Sabi ni Rakiterang Pinay Vlog na tinik ba? Hindi nga wala nga makain diba? Ayun, Pai Rabbit, tama, Turoke. Yun ang gusto ko sabihin kanina, Turoke. One at a time, Roque muna, okay? Okay, thank you so much once again mga kababayan. Bye guys. Paki-support na rin mga kababayan yung mga magagaling, mga kasama natin, mga kaibigan nating mga vlogger dito. Nandito rin si Banat Boy, si Rex Adventure Vlog. Siyempre, si Rakiterang Pinay Vlog, di ko alam kung nagbablog to. Si Tita Maureen, TPL3 page. Tama ba? TPL3. Siyempre, si Tita Carclea, kaya Sir Boyet, ano ba sa kanya? Prangkain natin. At yung mga kaibigan pa natin na iba, si Al, at marami pang iba. See you later guys. Bye-bye. John Rex Vlog, thank you. Bye-bye. I love you.